prayer ng Friday, ang prayer po namin, sabi doon sa prayer, maging maganda yung panahon sa linggo. Walang maging ganda sa mga gagalo sa gawa ng Panginoon. Kasi alam ko natin kayo namin. Pero naging maulan. Ako, ang pag-uwi ko sa bahay, Sabado, Lord, di ba yung ulan ngayon Sabado, huwag lang po pa. So, ulan pa rin. Kabilang umaga, hindi na po natin, napakalakas na ulan. Ang ulit sa Panginoon, Lord, di ba yung maulan, huwag lang bumabado sa dadanan namin kasi mahirap po dumaan. So, tinuro naman ang Panginoon, di ba? Kasi hindi namin pwede pigilan yung kalikasan. Pero ang Diyos, pwede gumawa ng paraan, paano walang maging ganda? Paano naman tayo sa gawain ng Panginoon? Pwede na kung ba tayo para sumunod sa ating Panginoon? Amen! Tayo po yung maging ready at tayo maging ganda para muna po tayo sa ating pagkakaroon.
Diyos, aming Ama. Banal na Diyos, aming Hari. Diyos na umari po sa amin bilang iyong mga anak. Nagpagmana na iyong kaharian. Wala po kami may katatwiran. Narito po kami sa iyong harapan, tumutulog. Nagpapakumbaba at muli po humihingi ng iyong habag at biyaya. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa mga pagkakasala ng aming nagawa. Pakalinisin mo po kami sa lahat ng aming makarunihan. Kami po nawa ay loobin mo maging karapat-dapat sa aming pagtitipon-tipon na ang tanging layunin. Ikaw po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw po ay papurihan, parangalan, pasalamatan, dakilain, pagkat walang Diyos na tulad mo. Ikaw po ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Ikaw lamang po ang karapat-dapat na maparangalan. Gawin mo po kami karapat-dapat sa bawat mga oras at sandaling ito na aming pong pagtitipon-tipon. Hinihingi po namin ang pangunguna, ang gabay mo po, Banal na Espiritu, na siya magbibigay po sa amin ng liwanag, ng inspirasyon, ng mga kapamaraanan upang kami po, O Diyos, makapagpatuloy sa aming pong gawain sa mga oras na ito. Sa aming gawain na kung saan alam po namin, O Diyos, Ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Banal, makapangyarihan Diyos, wala kang katulad. Ikaw po ang may hawak ng panahon. Hindi man po maganda ang nararanasan sa ngayon ng sangkatauhan. Alam po namin, O Diyos, Ikaw pa rin po ang Diyos na gumagawa. Patuloy na nagbibigay po ng lakas sa bawat isa po sa amin ng mga anak. Na anuman po ang mga nararanasan po namin mga sitwasyon, O Diyos, sa iyo pa rin po kami umaasa at nagtitiwala. Hinihiling po namin, Ama, ang patuloy mo pong biyaya. Na sa amin pong gawain, Ikaw po ang manguna. Ikaw lamang po nawa ang aming pong may taas. Turuan po kami, O Diyos, na maging tunay po na sensitibo. Magkaroon po ng tunay na spiritual na pagdinig upang ang mga mensahe ihatid po ng iyong anak na iyong lingkod ay tunay po namin maunawaan. Ikaw po magpakahayag. Ikaw po tumugon sa anumang mga paghahadlang ng kaaway. Kami bilang iyong mga anak ay inaakin na po namin na mananagumpay po kami. Magandang na po namin kasama. Ihanda mo po ang aming mga puso. Turuan mo nga po kami, O Diyos, na magkaroon ng tunay na pagkaunawa na hindi pa po kami magkaroon ng desire na ikaw po ay makilala pa, ibigin, buwalhatiin at parangalan. Nihiling po namin, O Diyos, ang iyong habag at biyaya. Ang mga anak mo pong gagamitin, ikaw po ang magpala. Ang aming pastor na iyong mensahero, itago mo po siya sa iyong liburan. Makapanalin. At ang iyong mga salita ay luubin mo na tunay po ito'y pumasok sa aming mga puso. Dahil ka pa po namin maunawaan at ibigin. Higit ka pa po namin makilala at maglingkuran. Maging ang mga awit, ikaw po ang magpala sa bawat isa. Lalo na po ang bawat kaluluwa na narito po sa iyong banal na sambahan. O Diyos, makabagalin mo po, puso't isip, matuon po sa iyo. Turo mo po sa amin, O Diyos, ang pagkaunawa upang hindi lamang po ito ay amin pong pakinggan ang may galak sa puso, kundi maunawaan at may pabuhay. Ama, ikaw po ang pag-asa. Marami man po kabuluhan sa ngayon, maraming mga natural disasters, ngunit alam po namin, O Diyos, ikaw pa rin po ang may hawak ng lahat. Sa iyo po kami tunay na nagtitiwala at umaasa. Kaya po, maging ang mga kapatiran po namin, wala pa po sa masandaling ito, namunin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, upang muli po, sama-sama po kami, na ikaw ay sambahin, ikaw ay parangalan, ikaw ay taas at pasalamatan. Kaya muli po, O Diyos,
Inaantin na po namin ang iyong habag at biyaya at alam po namin kami mananagumpay. Ikaw lamang po ang may taas at maparangalan. Dalangin po namin ito na nagpupuri at papasalamat po Ama sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen. Ayan, ready na po ba tayo muli magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Ayan, naniniwala po ba tayo na God is here? Amen. Kung naniniwala po tayo, ayan, malaya tayong pumalakpak, malaya tayong umawit sa ating Diyos.
Patuloy po sila, Panginoon, na ingatan, Panginoon, hawin yung kanilang daraanan, Panginoon, upang payapa at ligtas silang makarating dito, Panginoon. At sa aming Panginoon na narito, Panginoon, I know, Panginoon, na patuloy po kaming pagpapalain, Panginoon. Maraming salamat nga po, Panginoon, dahil sa kabila ng weather, Panginoon, na nararanasan namin, Lord God, ay hindi ka pa rin, Panginoon, na nagbabago, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat nga po, Panginoon. I know, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, na dalawa o higit pa ang nagkatipon, Panginoon, ay narito ka, Lord God. And I know, Panginoon, na hindi lang kami dalawa, Panginoon, hindi lang kami tatlo, hindi lang kami apat, ngunit higit pa, Lord God. Kaya alam ko, Panginoon, ay narito ka ngayon, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Maraming salamat nga po, Panginoon. I know, Panginoon, na bubuksan mo, Panginoon, ang bintana ng langit at ibubuhos sa amin ang masaganang pagpapala, Lord God. Maraming salamat nga po, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa success, Panginoon, itong service na ito, Panginoon. Patuloy po kaming ingatan, Panginoon. I pray, Panginoon, sa mga tatayo pa rito sa pulpitong ito, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang magtago sa kanila, sa iyong likuran, Lord God, upang ang pangalan nila, ang pangalan mo, Panginoon, ang maitaas at hindi ang pangalan nila. Maraming salamat nga po, Panginoon. Muli ka namin pinapasalamatan, dinalag sila, Lord. Muli, Panginoon, we glorify your name. Thank you for this day, Lord God. We lift your name on high, Jesus. Maraming salamat nga po. This is our prayer. Ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa Panginoon. Masarap po magpuri sa Panginoon. Parang nandito na yung masarap magpuri sa Panginoon. Masarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Dapat po yung pagiging natin sa Panginoon. Kasi natutuwa po magpuri na tayo. Sino po ito yung pinagpala ng Diyos? Panginoon. Paano yung iba? Sino po yung pinagpala ng Diyos dito? Yun. So, dahil po tayo lahat yung pinagpala ng Diyos, kanyayaan po yung bawat isa. I-share naman po sa akin yung ginawang pagpapala ng Diyos. Bawat isa. Sige po. Sino po? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at yan lang po ako nakarating dahil ano ko po kasi nagkasakit. Kaya pasensya po sa mga nag-detect sa akin. Talagang nasa panahon po ako ng malaking pagsubok kaya parang ayaw ko po munang tatanggap ng text sa tawad. Kaya humingi ako ng sorry sa mga kasamahan ko po dito sa simbahan. At nagpapasalamat ako at akala ko hindi ko na malulutas yung problema ko dahil napakalaking pagsubok talaga. Sabi ko, Lord, ano po ba to? Kaya ko po ba? Dahil dumating na sa buhay ko yung sumusuko na ako eh. Sabi ko, Lord, talagang hindi ko na kaya. Itong pagsubok na ibinigay mo sa akin. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos at ibinigay niya sa akin, nakayanan ko pa rin at ito ang anak ko, siya po yung nagkasakit. Nagpapasalamat ako at binigay niya sa akin, sa amin ang kagalingan ng anak ko. Siya po yung anak kong bunso. Amen. Tunay nga po na kahit na sa pagsubok, pwede natin paramalan ang pakulian ng Panginoon. Kasi po, ito po yung way para tayo ay lalong lumago at lalong lumago sa Panginoon. Naalala ko po yung testimony ng kapatid na gusto niya na raw isumuko. Naranasan po rin po yun. Dumalo pa lang po na tayo dahil po sa persecution na lahat po nag-ating ko. Gusto po tumigil sa pananampalataya. Isang linggo po, umaten po ako at ang preaching ng pastor na halimbawa na po. Inalimulan niya po sa baliksaan ng paglangoy. Parang 100 meters yung lalangoy. So, yung
nagsabay-sabay po silang nag-dive, lumangoy po sila. Yung nauna po yung isa at umabot na po siya doon sa alos, malapit na po siya doon sa finish line. Sabi po nung isa, susuko na ako, babalik na ako. Ang mensahe po doon na pinagi po, nakalagay sa isip ko, kung nga naman malapit na siya, mas malayo yung babalikan niya. Diba? So tayo po ay malapit na po dumating yung Panginoon. Narito na po lahat ng palatandaan. Kung pagka sa ano hindi natin alam, seconds, minutes na lang. Kasi po yung 1,000 pa ako sa atin, isang araw lang sa Diyos. Kaya napakalapit na dumating ang Panginoon. Nandiyan na po lahat ng palatandaan. Hinihintay na lang po natin sinabi ito sa matupit mo ko yun. Kapag naayag ang salita ng Diyos sa buong daigdig at pagkakas ng mga 1 was po, naayag na sa 8 billion na tao ang salita ng Diyos. Hindi ka magdukan. Kaya nalalapit natin dumating ng Panginoon. Kaya patuloy po tayong pakawalan namin mga Diyos. Hindi niya po tayo pagbabayaan. Sabi nga po sa Ebreo 5 po yan, hindi ko nagkakamali. Sabi nga po sa pangalawang bagay, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Pakawalan po natin yung pangangako ng Diyos. Sinabi ka rin po sa 1 Corinthians 1:20, na lahat ng pangako ng Diyos ay laging oo. Punto pa rin po yung pangako ng Diyos. Sino ba po? Sabi ko na, pinagpala ang buhay ng Panginoon. Ayaw niyo po i-share sa akin. Ito po sa rilin. Ayan, maraming ganap, pero puri kong kapasalamat ako kay Lord kasi syempre po, hindi naman ako standing to, di ba po? Meron ako mga sinusuportahan, pinapaano ako, so kailangan natin bumayad karoon tayo ng mga transaction. So, ayan si Lord, hindi siya nagpapabaya sa ginagawa ko. Business, ano paman, binabalance ko lang. So, ayan. Yung mga kliyente, okay naman. Maganda naman yung pasok ng sa business. So, nagpipray ko ngayon. Siyempre, pasukan na naman. May gastusin na naman. Problema na naman sa tante. So, talagang mahirap. Pero, si Lord talaga, tayo magdasal, mag-pray tayo, bibigay niya. Kung ano yung kalooban natin. Kasi Lord, madali ka usap eh. So yun, ano ka naman. Sabi ko, huwag ka na yan ka muna mag-amal. Pero si Lord, talagang gumagawa ng paraan. Siguro, napapanghinaan din tayo, di ba? So, bakit nga hindi natin subukan si Lord? Kaya, ngayon, nagtagumpay ako sa plan na yan. Ngayon, sabi ko, basta, hiling ko lang, yun, mag-aaral mabuti, yung mga ganang kabataan, kasi kailangan natin yan magpatuloy sa yung panahon. So, ako, bilang, marami din akong mga ginagawa. So, alam niya yan, sa church, sa atin, discipleship, sa mga ministry. So, wala akong minsan. Pero, yung dasal nga, prayer is the best, no? Sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, nakakalimutan ng Panginoon. Kaya ako, nagpatuloy ako, marami din ako pinagdaanan, pero nandito, nakatayo. Kaya, siguro, yung pasasalamat sabi ko kay Lord, nila, yung buhay mo na lang, di ba? Kung ano man yung pag-serve ko sa Kanya, yung yung parang, siya, yun yung kamalit, di ba? Tayo, magpuri, magsamba, share natin sa Lord, di ba? Gospel, mabuting ba? Yun lang, no? Ano na yung malaking tulong na yung malaking pasasalamat sa Panginoon kasi siya nga yung nagpapala sa atin, di ba? So, ano yung gagawin natin bilang Kristiyano? So, pakita natin, no? Na binago tayo ni Lord. Sa kapwa natin, maging mabuti tayo, abutin natin kung sino yung hindi na aabot, di ba?
natin, kung ba i-reach out natin, yung mga kapatid natin, mga family natin, although, hindi pa sila, pero huwag tayong, huwag tayong mawala ng pag-asa na hindi natin sila maabot pa. Kung hindi pa sila na i-invite dito, Hindi, alam ko, in one of this day, alam ko, yun yung isa sa mga natin, mission ko kasi daw, kay Lord na doon na mas lalo pa tayo, hindi lang tayo dito, maligtas ng direct, yung mga mahal natin sa buhay. Yun, ayun kasi hindi natin mababayaran ng pera. Alam niyo naman ang nangyayari sa mundo natin ngayon, di ba? Marami, makikita niyo na sa social media, napakarami, ang ikli lang ng buhay. Kaya nga po, tama yung ganito, na magpatuloy tayo, maging malakas tayo, magpalakasan tayo, as a brother and sister, ganito, fellowship. So ako marami akong natutunan sa kahit mga ibang lugar ako pumunta. Pero yun nga dito, yung mahalin natin, bawat isa dito. Kaya si Lord, yan, di ako pinababayaan. Malakas ako, di ako nakakasakit. Blessing na yun, di ba? Galing, So, ayan, kahit bumabag yung ulan, nandito tayo, magpupuri tayo. Yan lang po, salamat. Praise the Lord. Ngayon nga po na sabi nga po sa iba ng Diyos sa 16:31 sa kapalakayapan. Sa bayan natin, ulit po natin ang pag-pray. Kung ba na tayo ang close po ay tapat po sa tayo po na natin. Ito lang po natin ang pag-pray. Mother said, sa mga katapumalo na po tumagal sa Panginoon, kaya lang po naginag lang pa rin po yung tradition na religion. Kaya hindi lang po tayo magtiwala sa Diyos. Sino pa po? Tuloy ng Panginoon sapagkat hindi niya tayo pinabayaan. At ayun nga, si Rosan, alam mo, like yung burden yung si kapatid. Dahil nung magka-text kami, nung papunta kami Thailand yun, pa-flight kami nun, pero yun yung pa-flight kami nun na sa Pasig. At yun nga na yung pinag-pray siya at yung anak niya. At yun, lalo tayo kumapit sa Panginoon kapag may problema tayo. Hindi lang naman ikaw yung may problema. Marami. At saka, the more na marami tayong problema, alam mo, mas magandang nag-attend tayo ng church. Itong 2024, nagkaroon kami ng matinding pagsubok. Yung parang biglang inflation, parang biglang tumaas. Lahat sa negosyo, lahat talaga naman. Hindi lang naman kami yung nakakaranas naman. Pero the more na nagkakaproblema kami, brother namin, pag Sunday, alam mo, lumalakas kami, nag-charge kami kasi yung mga topic ni Pastor, alam mo, saktong-sakto talaga. Saktong-sakto lahat ng problema na parang walang solusyon. Pero pag nag-preach, sabi ko na pagkaluha kami doon sa preaching niya, laging parang eksakto, ito yung sagot. Kaya, therefore, iniisip natin na huwag na tayo na magsisimba. Well, kasi ang kasagutan ng problem natin, kasi hindi natin naiisip yun. Pero kapag sa church tayo, yung mga preaching, sabi ni Lord, ito yung sagot, ito yung gawin mo. Yun, alam mo, napakalaki namin yun. Napakalaki, parang sa mga problema, kasi wala naman narinawan na nagkakaroon kami ng problema. Kasi lagi kami nakakiti. At saka laging sinasabi namin na meron. At lagi kami positive. Yun. At napakalaking bagay yun. Yun nga, last natin, di ba? Dapat lagi na maging positive. Yung naging positive na yun, parang yun yung naging pinangahawakan namin brother Lord, lagi kami positive. Kapag may nag-negative, lagi namin nire-review. At ayun talaga, biblical po pala yun na kailangan lagi natin isikin na kaya natin to. At kapag umatid pa tayo, yung hindi natin nabasa sa Biblia at na-preach, saktong-sakto sa lahat ng mga problema natin. So, yun na-encourage ko po na lahat ng may problema, lalo tayong umatid. Kasi yung hindi natin nababasa, kasi minsan pag may
problema tayo, hindi na tayo nakakaisip ng tama, di ba? Pero may mga tao minsan na nag-advise or nag-preach, saka natin na-realize na, oo nga naman. Tapos, ayun, isa pang the month of July kasi, July, August, parang ano yung ghost month talaga. Magsimula ka na ng July, tag-hirap. Pero sa tabi na mapayaan ni Lord, count your blessings lagi. Last year nga, sabi ko si Sister Che, kinalimutan ko birthday ko, huwag mo akong pabatiin ha. Kasi birthday ko talaga ng July. Kasi talagang ipit-ipit talaga kami ng July. Pero itong July na to, more blessing talaga. Kaya sabi ko nga, count your blessings, tapos isulat kaya yung panahon na hirap ka, yung mga problema mo, isulat mo. Next year, balikan mo, paano mo na-solve ito, at paano nagkaroon ng solusyon ng mga problema na akala natin wala na. Yun. Kaya, praise God, at katagulan, kinagpinubayan ni Lord, at kagera man, kapitbahay natin ng bansa, tumaas na lahat pamilihin. Pero si Lord, nasa atin, mas malaki kaysa sa mga problema natin. And hindi nga po parang mga kapatid natin ay mga pagsubok. Sometimes po yung pagsubok po niya, yung po nagiging para umambang po kayo sa ating pananampalataya. At pag-ambang natin pananampalataya, palibag ang din po yun ang magpapala sa atin. Kasi po, kung mananatiling po tayo sa pagkakatiwala lang po tayo ng Panginoon sa isang libo, paano tayo pagkakatiwala sa 10,000? Kailangan, iniahanda po tayo doon para maging karapat dapat tayo kumawag sa 10,000. Isa po lang po yun, pero lang palit po. Alay nyo, may magyayari ng pagsubok, mas malaking pagpapala, binibigay sa atin. Kaya, pagpapala lang natin yung pangako ng Diyos. Pangako niya nga sabi niya po, hindi ko lang po nakakalimutan sa 2 Corinthians 1:20, lahat ang pangako ng Diyos ay natin. Ito pa rin niya lang po. Kaya lang po, hindi po sa pangako gusto natin, hindi sa pangako ng Diyos natin. Kaya, meron po ako ba? Praise God, hallelujah. Salamat po sa Panginoon kahit maulan at hindi na tayo nagkakaisala sa mga sa ating Diyos na buhay. And alam mo po na kung malalim na tayo sa ating Panginoon, ang isang linggo pag na-miss natin parang medyo parang mabigat or parang hindi tayo masaya ba pag hindi tayo nakapagsamba sa ating Panginoon. Kaya purihin mo ang ating Panginoon dahil nung